meron nagtanong sa akin. Ang sinasabi, Banat Boy, or yung mga BBM vloggers, tinatanong, bakit galit na galit kayo kay Christian Isguera? Pero I cannot speak for everyone else. 'Di ba? Pwede lang ako magsalita yung para sa akin lang. Sabi sa akin, bakit galit na galit bakit gigil na gigil kayo? Mas malala pa yung mga salita ng ibang mga DDS tungkol kay PBBM. Diyan, no? Proven diyan sa mga comment sa baba, 'di ba? Even yung mga bumubula yung bibig, no, sa pagsisinungaling at pag-aakusa. The likes of Harry Roque, Maharlika, Kifi Chu, si Mark Lopez ba, or even Bobby Tiglao, yung mga animal, garapal magsinungaling. Si Lorraine Badoy na putya na kala mo nasagasaan tapos inireconstruct yung muka. 'Di ba ganun yung muka ni Badoy? Boring ang pagmumukha ni Christian Isguera. Kahit mga dilawan like Christian Isguera o Michelle Magno, sila din naman ay sinasamba din ang kultong dilawan. Correct? Sa akin kapag siniraan si PBBM o galing DDS yan. Hindi naman, may mga dilawan din. Hindi porque siniraan si PBBM DDS na. Yung iba dilawan din ng mga tungaw. So, my point is, tama naman kayo Mas malala pa yung mga sinabi ng ibang mga DDS personalities. Si Jason sana lang Si Eric Celis 'Di ba? Actually, magandang tanong yan. Kung paramihan lang ng pambabastos at masakit na salita, maraming mas malala kaysa kay Christian Isguera. Pero hindi yun yung punto. 'Di ba? Ang issue ko kay Christian ay hindi dahil kritiko siya ng Presidente Bongbong Marcos. Putya, Presidente yan. Question him. Criticize him. Kung palpak, sabihin mong palpak. Kung mahina ang oversight, sabihin mo. For all we care. Pero kapag sinabi mong tungkol sa flood control anomalies, na either tanga siya or kasabwat siya, or both, putya, ibang level na yon, Brad. Yung tanga, insulto. Siguro pwedeng palagpasin. No? Pero yung kasabwat, Brad, mabigat na paratang yan. Kaya simple lang yung tanong ko, nasan yung ebidensya mo? Do you have documents? Witnesses? Money trail? May instruction ba mula kay PBBM? Meron ba ang proof? Na alam niya yung anomalya na pinoprotektahan niya? Pwede kung meron, ilabas mo. Imbestigahan natin. Ibigay natin sa ombudsman. Or sa kung sino man. Baka sabihin mo, kaalyado rin yung Diba? Pero kung wala, isaksak mo sa baga mo yung tanga o yung kasabwat. 'Di ba? Tanga, siga ka? Dalawa lang pagpipilian, tanga or kasabwat? Hindi ba pwedeng failure of oversight? 'Di ba? Or corrupt yung mga officials? Yung contractors nagkasabwatan? Institutional failure? O problemang matagal nang umiiral ever since nung kay Pinoy pa? Putya, hindi. Tanga or kasabwat. Puta, hindi mo na kami binigyan ng option. You can hold the president politically accountable without automatically insinuating that he is a personally part of the corruption. Diba? Putya, may magsasabi pa, mas malala naman yung ibang mga DDS Exactly. Pero hindi ko ini-expect, no? Sa random troll o parehong standard na ini-expect ko sa isang journalist, which you claim to be. Diba? Kiniklaim mo yan ng ina mo? Puta, Christian. And then the rest ng mga nagtatanggol sa kanya, king-inan yung lahat. Hindi, joke lang. Christian, malaki yung platform mo. Marami kang subscribers. Maraming nakikinig sa'yo dahil tingin nila may credibility yung sinasabi mo. Because you were once a journalist and it's what you claim. Diba? The bigger your megaphone, the greater your responsibility. Putya, parang hindi ka naman nanonood ng Spider-Man. Hindi ibig sabihin na dahil sikat ka, bawal ka na mag-opinyon. Ang ibig sabihin, kapag mabigat ang accusation mo, dapat
kaya mong ipakita kung saan nang gagaling. At para sa akin, hindi na ito isang isolated statement. 'Di ba? Tinitingnan ko na yung pattern. Matagal na tong tukmol na to eh. Matagal na kayo. Ha? Naipon. Busit na kami sa inyo eh. Putya kay Apple na kayo pa lang. Putya kung karnihin nyo. Pukina. Winalang ba kayo? Winalang pamilya nyo? Ano ginawa sa pamilya mo? Ano ginawa sa'yo? Matigal na kita naririnig. Critical ka kay PBBM at sa mga Marcoses. Okay lang yan. 'Di ba? Pero hindi obligasyon ng journalist na purihin ang presidente. Yes. Pero ang tanong, kapag may magandang ginawa, kaya mo rin bang kilalanin? Would you recognize it? Would you appreciate it? Puta, journalist ka niyan ha, Brad? At kung BBM o Bongbong Marcos yung tawag mo sa kanya, hindi ko rin sasabing automatically disrespectful yun. Sige. Para baka ikamatay mo pa eh. Pero consistent ka ba? Pareho ba yung treatment mo sa ibang presidente at sa public officials? Tatawagin mo rin ba tukmol? Si Pinoy. Tukmol ng ina nyo. Kayong dalawa ni Llamas. Tatawagin nyo bang tukmol? Si Pinoy? Yung tatay mo, tatawagin mo bang pakyo pa? Tanga ka ba? Sasabihin mo ba sa tatay mo, putya? O tay, ha? Ito yung requirements. Kailangan pirmahan mo to hanggang bukas. Pag di mo yan napirmahan, either tanga ka o kasabwat ka. Pukingin mo, ganunin mo na. O yung subsequent mentioning, na dahil sa journalist ka, unang mention, pwedeng buong pangalan or yung i-address mo ng properly, hello, welcome ladies and gentlemen, ang ating presidente, Pangulong Bongbong Marcos. Tapos later on, dahil subsequent mention daw, okay na lang daw na Marcos, ano po masasabi nyo? Totoo ba? Eh di paano pagtatay mo, interviewin mo? Tay! Ayan, pakilala ko po sa inyo, ladies and gentlemen, ito po yung aking tatay, si Tatay Ronald Llamas. Tatay Ronald Llamas, pasok na po kayo. Siyempre pangit naman kung paulit-ulit kang Tatay Ronald Llamas. Tawagin mo ng Llamas ng ina niyang Panot. Llamas Panot! Eto po, Llamas Panot. Sagutin niyo po, may tanong po sa inyo. Kasi subsequent mention, okay na, hindi yan bastos sa pagiging journalist. Kanginang yan! Di ba? Alam nyo, pero ang issue din talaga, no? Dahil ang issue dito, hindi kung gusto mo o ayaw mo kay Marcos. Ang issue ay consistency at fairness. Huwag din nating imbentuhan si Christian. 'Di ba? Na may personal siyang galit sa pamilya Marcos, may ginawa raw sa kanya. Kaya nga nagtatanong tayo eh. Kung wala tayong ebidensya, huwag nating sabihin. Tanungin natin, ano ba? Anong ginawa sa'yo? Minulesya ka ba? Piningir yung puwet mo? O ano? Kasi kung yun mismo yung reklamo natin sa kanya, conclusion without evidence, hindi natin gagawin yung parehong bagay. Kasi, let's put a line. Puta, eto yung mga ganyan, utak tanga. Tayo dito tayo sa linya, utak ng mga magagaling. Kasi, pero alam nyo no, sa dulo, simple lang naman talaga to eh. Loyalista kami, supporter kami ni PBBM. Ako, I can speak for myself, loyalista ako. Sinusuportahan namin si PBBM at Marcos, loyalist kami. Ha? Kaya kung tatawagin mong tanga yung presidente na sinusuportahan namin at isinama mo pa yung posibilidad na kasabwat siya, puta, hindi mo pinapakitaan kami ng ebidensya? Tapos gusto mo okay lang? Puta, alam mo na sinusuportahan namin eh. Diba? Puta, natural lang na magkaroon kami ng reaksyon. Freedom of speech mo yon. Sabi mo. Sabi nyo, lahat kayo. Freedom din namin na sumagot. Walang iyakan. Freedom namin i-criticize yung sinabi mo. Freedom din namin mag-unfollow. Freedom namin mag-unsubscribe. Freedom namin sabihin na hindi na ako naniniwala sa framing mo. Ba't umiiyak kayo?
Di ba? Puta, hindi pwedeng freedom of speech kapag ikaw yung magsasalita. Pero kapag audience na yung sumasagot, puta, biglang masama na. Masama na kami! Boss BB, puso mo. Hindi, ano lang. Yung mic lang. Maganda lang yung mic natin. You are free to criticize PBBM for, sinabi ko nga sa'yo, i-criticize mo, puta, ididibang lang din naman namin eh. We are equally free to criticize your criticism. Pero linawin natin retaliation natin ay counter speech. Argumento, criticism, unfollow, unsubscribe. Hindi harassment o pagbabanta. At kung gusto mong matapos ang issue, which is, yan yung sinasabi nyo, sana matapos na tong issue. Sana hindi na bumanat yung mga BBM vloggers. Sana wag na bumanat si Banat Boy. Sana wag na makisali si Atty. Claire Castro. At kung gusto mong matapos yung issue, napakasimple rin. Either panindigan mo yung sinabi mo, ipakita mo yung basis ng kasabwat, linawin mo kung ano talaga yung ibig mo sabihin. Una, pwede yon. No? Dahil kung patuloy mong binabanatan yung presidente, natural lang na patuloy din sasagot ang mga taong sumusuporta sa kanya. Diba? Kung gusto mo, tumigil ka. Tumigil kayo. Diba? Kung wala naman kayo ebidensya. Yun yung pangalawa. Kung patuloy mong babanatan yung presidente, diba? Sinabi ko na, natural lang. Sasagot kami at sasagot. Kami mga nakasuporta sa kanya. At sa mga gustong ipagtanggol si Christian, putya, wag niyong gawing issue yung freedom of speech niya yan. Okay. Alam namin yun. Putya, freedom of speech 101 niyo pa kami? Alam namin yun. Ano, ginagawa niyong tanga kayo? Walang kumukuha ng freedom of speech niya. And we're not even claiming that. Putya, kainin niya. Yung freedom of speech niya. Kainin niyo. Ina niyo. Ang sinasabi namin, panut ka. Ay, hindi. Ang sinasabi namin, inimpusawan mo yung argumento, Christian. Right? Huwag ka matakot kapag sinagot ka. Kung may ebidensya, ilabas. Kung opinion, putya, panindigan mo yung opinion mo. Opinion mo eh. At kung ayaw mo ng pag-usapan, huwag mo nang gatungan. Huwag niyong gatungan. Huwag niyong gatungan. Putya, sasagot kayo. I-address niyo yung mga PBBM vloggers. I-address niyo si Atty. Claire. Eh yung pinagtatanggol namin, yung pamahalaan. Hoy, hindi, patuloy pa rin. Sana naman magkaayos-ayos na tayo kasi mananalo. Tuwan-tuwa na may mga DDS. Kakaina nyo. Oh. Huwag nyo nang gatungan. Ganun lang kasimple. Huwag nyong gatungan. Magsitigil kayo ng ina nyo. Dahil sa huli, hindi namin na hinihiling na maging pro-Marcos ka. Or either kayo. Wala kaming problema. Kung magbubula yung mga bibig nyo dyan. Sa galit sa administrasyon. Magbubula yung mga bibig nyo dyan. No, sa pagtawag. Okay, sige. No? Ikinatuwa nyo ba yan? O di, sige. Pero pag kami bumanat, walang iyakan. Ang hinihingi namin, no, kung mabigat yung paratang, dapat mabigat din yung ebidensya. Tapos ang usapan. Lapag ka ng ebidensya dyan, or either, pero kung ako, ayan, para dun sa mga tropa kong loyalista, ako lang nagsalita. Pero kung ako lang tatanungin, putya, Christian, bumakflip ka lang sa ano mo. Bumakflip ka lang sa live mo, tangin na, papatawarin na kita, gago ka. Diba? Putya, madali ko akong kausap eh. Pag nakita kitang tumambling ng isang beses lang, o kaya cartwheel lang. Pag kumartwheel ka dyan, putya, hindi mo kailangan mag-sorry, Brad. Tumambling ka lang ng isa. Oh, sana malinaw yan ha. I just want to clear that out. Ma'am Rian Nicose, shout out. Isgera, ang salitang tanga ay para sa'yo. Oh, anyways. Punta na tayo.
Punta na. Hindi, totoo, Mamiyu. I-voice out ko lang yung yung para sa inyo eh. 'Di ba yung sa mga loyalista, PBBM supporters na walang platform. Yun yung natin eh. Collectively yan yung ating eh. 'Di ba? Pero kung ako lang, tumbling lang siya, mga isang cartwheel lang. Tumbling ka na diyan, iparating nyo ha. Iparating nyo. Pagka kunyari nag-live siya, mag-comment lang tayo doon. Oy, sabi ni Banat Boy, mag-tumbling ka lang daw, okay na. Ay, putya, pag nakita kitang tumambling, Christian Isguera, putya, pananawagan ko pa sa mga tropa natin, mga PBBM vloggers. Putya, si Tol Nyolo, si Tol Chris Ulo, si Boss Mike Cervera, si Boss Mark Ramos, si Boss Takeru, si Boss Mike Abe, pananawagan ko na patawarin ka na. Baka nga mag-public apology pa ako dito pagka sabi, puta, shit! Tumambling na si Maya. Isang backflip lang, ha? Oh. Malakas, makalinlang at magmanipula ang mga kalaban ni PBBM. Grabe gumawa ng sistema ang mga yan. Oh, yan. Wait, anyways. Diretso na tayo para tuloy-tuloy tayo. Puntahan na natin yung kay pasayawin na lang, pasayawin. Wag na, madali lang yung sayo. Gusto ko cartwheel. Wag siyang magsalita, lumuhod siya. Nakadikit ang ulo sa sahig. Puta, nakatira pa, ganon, patira pa. DDS, Dilawan, nagkita sa EDSA. Sigaw ng DDS, bangag. Sigaw ng mga Dilawan, tanga. Maganda na sana ang samahan ng mga dilaw, pink at red pagsama. Yun lang no? Mamadia. Pero you cannot blame us. Let us take this fight in 2028. Red versus yellow versus green. Walang alliance. Red mananalo. Pero there's still a chance na medyo maging okay tayo with them. Pag tumambling si Christian Isguera. Pucha, nasa inyo na yung bola ha. Maniwala kayo sa akin. Tatawagan ko ng pansin si Tol Top 1, kahit hindi nila ako sundin, pero I will make sure, I will put effort into it na kausapin sila na patawarin na si Christian Isguera pag tumambling ka. Isang tumbling lang. Isang tumbling. Whoop, whoop, ganon. Hindi, dalawa pala pag whoop, whoop, no? Whoop, ganon. Isa lang, isang tumbling lang. Tapos, everything. Pucha, sabihin ko, puta, parang walang nangyari. Kampihan na ulit tayo, guys. Hello, guys. Kampihan na. Ganon, ha? Punta tayo kay dun sa live ni Attorney Enzo. Attorney Enzo Recto. Attorney Enzo, pahiraman ko ng mo. Ayan, kaibigan natin si Attorney Enzo. And of course, ayan na. Ang Dos Amigos. Ipipresent ba nila sila, Chika? Ito. Para maganda. Pakita natin guys. Ito na ang idol nilang sila. Patamblingin na nakatuwad pinahihirapan nyo naman. Huwag masyadong mahirap para gawin talaga nila. Marcos ang pinamagaling na syempre. Hindi ba alam ni Christian Isguera na naghahamon siya ng gera? Siya pala ang tanga. Ayun lang, no? Yun lang. Basta tumambling lang siya. Kala kasi nila free punch. Yun. Akala nila. Mamaya babanggitin din natin doon yung free punch dito. Ano gusto nila? Lang? Hindi, bati-bati tayo. Pero babanatan namin si PBBM. Pero bati-bati tayo